Andrew! Andrew Santiago! Sigaw ng professor na si Emilio Vergara, habang malakas na pinapalo ng chalk ang mesa. Halos sabay-sabay na nagtawanan ng buong klase. Sa bandang gitna ng silid, naroon si Andrew, nakasubsob ang ulo na nakatiklop sa braso. Tulog na tulog ito. Ano ba yan pare? First subject pa lang, tulog ka na kaagad? Bulong ni Jackson, habang humahagikik pa. Sumagot naman si Mira. Hindi yan tao. Panda yan. Tulog ng tulog eh. Baka naman nagparty kagabi kaya nagkaganyan. Mukhang tamad na tamad eh. Dagdag pa ng iba. Hindi na kumibo si Professor Vergara. Ngunit makikita sa kanyang mukha ang pagsisimula ng inis. Isa siyang guro na kilala sa pagiging istrikto. At walang sinabi sa kanya ang mga taong hindi seryoso sa klase. Mr. Santiago, sabi niya, nang may diin sa bawat salita. Kung ayaw mong matuto, huwag mong idadamay ang klase ko ha. Unti-unting iminulat ni Andrew ang mga mata. Mabigat, namumugto. Para bang kulang ang isang linggong tulog. Nagangat siya ng ulo at tumayo. Nakayuko at pagkatapos ay nagsalita. Pasensya na po sir, mahina niyang sabi. Tumawa ulit ang ilang mga kaklase. Si Jackson ay nagkunwaring nagngangawa. Kinagaya ang tono ni Andrew. Sir, pasensya na po. Aniya na may paawa-awang boses habang nakakatawa ang itsura. Napahagalpak ang ilan. Sa likod ay tahimik lamang si Elira Montes. Matagal na niyang napapansin ang kakaiba kay Andrew. Hindi ito magulo, hindi palaway, hindi rin sipsip. Pero bakit nga ba laging pagod? Kaya naman sa isip niya ay meron itong dahilan. Hindi naman siguro tamad ang binatang ito. Habang nagpapatuloy ang klase, pilit na nilalabanan ni Andrew ang antok. Paulit-ulit niyang pinipisil ang kanyang palad. Pinapagalaw ang kanyang paa. Pero maya-maya'y nakayuko na naman siya. Hindi nagtagal, bumigay ulit ang kanyang talukap. Muling natawa ang ilan. Hindi na talaga nadala, sabi ni Mira. Pustahan babagsakin sa finals oh. Hindi makapagtanong si Andrew. Hindi makapag-recite. Minsan, kahit sinusubukan niyang sumagot, hindi siya pinapansin dahil inaakalang mali ang kanyang sasabihin. Para bang nakatatak na sa isipan ng marami ang imahe niya bilang binatang walang pakialam. Sa tuwing dismissal, mabilis siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ayaw niyang nagtatagal sa loob ng campus dahil minsan, sinusundan pa siya ng tukso. Uy Andrew, gusto mo ba ng uhunan? Baka mas komportable kang matulog pag ganyan. Sigaw ng isa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumabalik, hindi siya nagagalit, hindi rin siya lumalaban. Nakatungo lamang siya at nananahimik. Kinabukasan, nag-announce si Professor Vergara sa klase. 1 week from now, final examinations na. I expect full preparation. Agad na nagkomento ang isang estudyante. Sir, si Andrew po ay ready na. Matutulog na daw siya mula ngayon. Natawa ulit ang buong klase. Pero sa likod ng halakhak, may isang bagay na hindi nila napapansin. Ang bagyang panginginig ng kamay ni Andrew. Ang bigat sa kanyang paghinga at ang titig na puno ng pag-aalala. Nang pauwi na siya, dahan-dahan siyang humakbang papalabas ng gate ng universidad. Habang papalayo, pabulong niyang sinabi, konting tiis pa. At sa gabing iyon, wala ni isa sa mga kaklase niyang nakakaalam na ang binatang tinatawanan nila ay hindi diretsong uuwi para magpahinga, kung hindi upang magsimula pa lamang sa totoong trabaho niya. Muli kinabukasan, gaya ng nakasanayan, hingal na dumating si Andrew sa pasilyo. Basang-basa ang likod ng kanyang kulay gray na uniforme.
at tila sasabog ang dibdib niya sa kapipilit na tumakbo. Habang naglalakad, naramdaman niyang humapdi ang mga daliri dahil sa bigat ng mga bagay na binuhat niya ng madaling araw. Pagpasok niya sa classroom, agad siyang binati ng paghagikik ng mga kaklase. "Hoy ano, yung walking zombie," biro ni Jackson. "Teka, may eyebags pa ba siyang natitira? Parang lumulubog na yung mata eh." Dagdag naman ng isa pa. Pinilit ni Andrew ang pilit ng ngiti. "Good morning," mahina niyang sabi, na halatang naantok. "Morning daw," sagot ng ilan sabay tawa. Naupo siya sa may mas maliwanag na bahagi ng room. Hindi niya ito trip, pero kailangan niya para hindi ka agad antukin. Sa abot ng makakaya niya, nakikinig siya sa lecture. Pero mapapansin ng kahit sinong tumatabi sa kanya ang panginginig ng kanyang tuhod, ang madalas na paghinga ng malalim, at ang pilit na pagfo-focus ng kanyang mga mata. Hindi pa man umaabot sa kalagitnaan ng klase, ay napayuko na kaagad siya. Tila may bigat na nakabitin sa kanyang mga talukap. Hindi namamalayan, unti-unti na namang bumabagsak ang ulo niya sa desk at natutulog na naman siya. Instantly, may kumuhang cellphone, si Mira. "Guys, tignan niyo," aniya habang kinukunan ng selfie kasama si Andrew na natutulog sa tabi. Nagkalat ito kaagad sa GC at meron pang caption na, "Mr. Siesta strikes again." Habang tumatawa ang iba, nakatingin lamang si Elira. May halong inis. "Hindi ba nila nakikita? Hindi normal ang pagod na ganyan." Nang matapos ang subject, kinausap niya si Andrew. "Hey, okay ka lang ba?" Tanong niya nang walang halong pang-aasar. Napatingin si Andrew, tila nagulat sa kanya. Iba ang tono. Iba sa nakasanayang pangungutya. Okay lang. Pasensya na kung nagugulo ko ang klase," sagot niya. "Hindi mo naman kasalanan yun eh," tugon ni Elira. Pero bago pa siya makapagtanong pa ng iba, dumating si Jackson. "Oy Elira, huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan. Wala kang mapapala." Bulong nito. Tangulang ang isinagot ni Andrew. Walang reklamo. Pag-uwi niya, naglalakad siya ng mabagal. Para bang dinadala ang bigat ng mundo. Sa jeep, hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising na lamang siya nang marating ang terminal. Sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. "Anak, kumain ka muna," sabi ni Aling Teresa. Ngunit hindi na siya nagreklamo. Kumain siya, naligo, at pagkatapos ay hihiga sana para magpahinga. Ngunit sumulyap siya sa alarm clock. 11:47 PM na. Bumuntong hininga siya. "Ma, gigising po ako ng 1:30 ha." Tumango ang kanyang ina. Malungkot ang mata. "Pasensya ka na anak ha. Kung kaya ko lang sana." Ngumiti si Andrew. "Okay lang ma, kaya ko naman po." At sa gabing iyon, bago pa man sumapit ang lalim ng tulog, muli niyang naramdaman ang alarm sa tabi ng unan. Oras na naman. Maya-may rinig na naman ang tunog. Tunog ng gulong ng kariton na hinahatak ni Andrew papasok ng Divisoria Market. Madilim pa. Nag-iisang ilaw ng poste lamang at ilang bukas na pwesto ang nagsisilbing gabay niya. Maaga pa ngunit puno na ng ingay ang palengke. Sigawan ng mga tauhan, kalampag ng mga kahon, at pati na rin amoy isda at kulay. "Andrew, dito na yung delivery ng gulay," sigaw ni Mang Rodel, ang may-ari ng isang malaking pwesto. "Opo," mabilis na sagot niya, habang hinuhubad ang kanyang school bag at isinusuot ang lumang gloves. Buong bigat niyang binuhat ang isang sako ng repolyo. Halos kasing laki niya. Dala-dala na niya ang kanyang mga gamit sa school, para naman diretso na siya sa pagpasok. Kaya naman maya-maya ay napansin siya ng isa sa kanyang kasama sa trabaho. "Pare, kaya mo ba yan?" tanong ng isang bagong kargador. "Sanay na ako," sagot ni Andrew, habang pinapasa ng isang malaking sako ng repolyo patungo sa pwesto.
Nang matapos, pinunasan niya ang kanyang leeg. Nanginginig ang braso niya at maya-may dumating ang kanyang ina. Dala nito ang mga panindang damit sapagkat meron silang maliit na tindahan sa palengke. Anak, magpahinga ka naman muna, sabi ni Aling Teresa habang inaayos ang paninda nilang damit. Okay lang ako ma, isa pa po. Pinilit niyang ngumiti. Sa loob ng 4 na oras, buong lakas siyang nagbubuhat ng mga sako, kahon, prutas, bigas at iba pa. Tuwing matutumba ang kariton, siya ang unang tatakbo para ayusin. Tuwing may wala sa hulog na delivery, siya rin ang gagawa ng paraan. Pero sa bawat karga niyang mabigat, may isa pang mas mabigat na dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Upang matustusan ang gamot ng kanyang ina. Upang makatulong sa upa. Upang hindi mawala ang scholarship na tanging pag-asa niya. Pagdating ng 5:00, ay tapos na sila sa kanilang mga ginagawa. Umupo siya saglit upang magpahinga. Hingal na hingal siya. Anak, baka pwedeng hindi ka muna pumasok ngayon, sabi ng ina. May pag-aalala sa boses nito. Ngumiti si Andrew kahit halata ang hilo sa mata. Hindi po pwede ma, sayang po, papasok po ako. Dahil kailangan ko po ito. Pag-uwi niya, naligo siya ng mabilis. Hinugasan ng amoy palengke sa kanyang balat at isinuot ang uniforme. Habang tumatakbo papuntang school, naramdaman niya ang kirot sa kanyang likod, pero hindi siya huminto. Sa daan, napatingin siya sa mga estudyanteng naglalakad ng maayos, maaliwalas, may dalang kape, at may oras at pahinga. Iba ang buhay nila sa buhay ko, sa isip niya, pero hindi siya naiinggit. Masaya siya para sa kanila. Ang tanging hangad niya lamang ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Pagdating sa school, hindi pa man siya lumalakad ng 2 hakbang, ay may narinig na kagad siya. Ay na naman, parang bagong gising na adik. Hindi pa siguro to naliligo eh. Ang baho ng amoy, amoy palengke. Bulong-bulungan ng mga estudyante. Tumingin siya sa sahig. Huminga lang siya saglit at bumulong sa sarili. Wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam na bago pa man dumating ang araw, pinasa na ni Andrew ang kalahati ng bigat ng mundong hindi nila nararanasan. Habang papalapit ang final exams, lalo pang sumisidhi ang pressure sa buong klase. Ang library ay palaging puno. May nagkakape, may nagre-review. Meron namang gumagawa ng reviewers. Ngunit kakaiba si Andrew. Kung lahat ay nag-aaral sa hapon o gabi, siya ay nag-aaral lamang tuwing may libreng minuto. Sa pasilyo, sa kantin, minsan sa gilid ng hallway, habang hinihintay ang susunod na klase. Ilang beses, nakita siya na Elira na nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding, hawak ang makapal na libro, habang halos nakapikit sa pagod. Andrew? Tawag niya. Nagising ang binata. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Ay, wala yon. Ayos lang. Sandali, nag-aaral ka? Ngumiti si Andrew. Oo, kailangan eh. Kaso nakaidlip ako. Napatingin si Elira sa laman ng libro. Puro highlights, notes, at iba pa. Akala ng lahat ay wala kang pakialam sa klase, sabi ng dalaga. Pero nag-aaral ka pala ng sobra. Natigilan si Andrew. Hindi ko naman kailangang patunayan kahit kanino. Basta hindi ako bumabagsak, okay na yun. Habang tumatagal, mas lalo pang napansin ni Elira ang sipag ni Andrew. Lagi itong nakaupo sa front row. Kahit inaantok, lagi itong may notes, may handouts, at may sariling reviewer. Bakit hindi namin ito napapansin noon? Tanong niya sa sarili. Isang araw, nakasalubong niya ang guidance counselor na si Mrs. Lucente. Nakita mo ba yung scholar natin na si Andrew? Grabe ang dedication ng batang yun, sabi nito. Scholar po siya? Gulat na tanong ni Elira. Oo, top 1 siya sa entrance exam. Pero mahirap ang buhay nila.
Kaya nagpa-part-time siya. Nanlaki ang mga mata ni Elira. Ganun po ba? Kinabukasan, napaisip si Elira habang nakatingin kay Andrew na tulog na naman sa klase. Ngunit sa halip na asarin, tinabunan niya ang mata nito ng folder para hindi tamaan ng sikat ng araw. Hindi niya alam kung napansin niya ni Andrew, pero ngumiti ang binata ng magising. Habang papalapit ang exam, todo review ang lahat, pero si Andrew, hindi niya mapagsabay ang trabaho at pag-aaral. Buong gabi nag-aaral ang karamihan, siya naman ay buong madaling araw ay nagbubuhat. Kinagabihan bago ang exam, sabay silang umuwi ng kanyang ina. Anak, baka hindi mo kaya bukas ha? May exam ka pa, sabi ng kanyang ina. Tingin niyo po ba, Nay? Ibabagsak ko po ang pagkakataong ibinigay sa atin? Sagot niya, may tapang sa boses kahit pagod ang mga mata. Ipaglalaban ko po ito, Nay. At sa gabing iyon, hindi na muna siya natulog. Nakaupo siya sa mesa. Hawak ang reviewer. Umiikot ang kanyang mundo sa sobrang antok. Pero hindi siya bumitaw. Hindi pwedeng bumitaw. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng final exams. Halos lahat ng estudyante ay nasa hallway. May dalang mga reviewers. Nagme-memorize ng formulas. Mabilis na nagre-recall ng mga lessons. Si Andrew, tahimik lang siya. Nakaupo sa kilid. Hawak ang ballpen. At nakatingin sa sahig. Uy, tulog ka na agad? Hindi pa nga nagsisimula yung klase. Biro ni Jackson. Hindi siya umimik. Pagpasok sa classroom, pinasa ni Professor Vergara ang instruction. Walang kopyahan na. Walang bulungan. Kung sino man ang mahuling ng daraya, automatic ay 0 na. Agad na naging seryoso ang lahat. Nang ipamahagi na ang test paper, tumingin si Andrew rito. Mahirap. Mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Ngunit hindi siya nagpapanik. Huminga siya ng malalim. Ito na yun. Laban na. Habang tumatakbo ang oras, halata ang tensyon sa buong silid. May nagbubura ng paulit-ulit. May nagkakamot ng ulo. May halos umiiyak. Pero si Andrew, tahimik lang siya. Direktang nagsusulat. Nakasimangot sa pag-iisip pero hindi ito kinakabahan. Ilang beses pang ang napatingin si Professor Vergara sa kanya. Tila nagtataka. At pagkatapos ng 3 oras, isa-isang nagsipasa ang mga estudyante. Si Andrew ang isa sa mga huli. Dancer, mahinang sabi niya. Paglabas niya ng room, agad siyang sinalubong ng tukso. Huy, sigurado 0 talaga to. Pero baka number 1 to sa tulog. Congratulations in advance ha, Mr. Bagsak. Ngunit hindi niya na ito pinansin. Hindi na siya tulad ng dati. Alam niyang ginawa niya ang lahat at kung kulang man, wala siyang pagsisisiroan dahil ibinigay niya ang buong puso niya. Pag-uwi niya, sabay silang kumain ng kanyang ina. Kamusta ang exam mo, anak? Tanong nito. Kinaya naman po, Inay, sagot ni Andrew. Pero bahala na po. Anak, tumigil ang ina pagkatapos nitong magsalita. Kung hindi man pumasa Nay, putol niya. Ginawa ko po ang best ko. Tumango ang kanyang ina. Nakangiti ngunit may luha ang mga mata. At sa gabing iyon, unang beses matapos ang ilang linggo, nakatulog si Andrew ng mahimbing. Dahil alam niyang sa wakas, matapos ang walang tulog, walang pahinga, walang reklamo, ay natapos rin niya ang kanyang laban. Isang linggo matapos ang exam, nagkaroon ng malaking announcement. Magandang umaga sa inyo, sabi ni Professor Vergara. Ilalabas ko na ang result ng exam ngayon. Nag-ingay ang buong klase. Excited na ako. Makakabawi kaya ako, sabi ng mga estudyante. Ngunit may isang tao lamang na hindi nagsalita. Ito ay walang iba kung hindi si Andrew. Tahimik lang siyang nakaupo. Parang may kaba sa kanyang dibdib. Isa-isang binasa ng propesora ang mga score. Montes, nakakuha ng 93. Reyes, 81. Cabalfin, 84. At sa wakas, nakita ko na ang high score.
99. Walang iba kung hindi si Andrew Santiago. Natahimik ang buong klase. Parang may humigop ng hangin. Halos sabay-sabay ang bulong. Si Andrew? Imposible naman siguro yun. Paano nangyari yun? Hindi makapaniwala si Jackson at ang marami. Hindi pwede. Laging tulog sa klase yan. Sir, sure po ba kayo? Tanong niya. Halatang natataranta. Oo naman. 3 beses kitong chinek at hindi ako maaaring magkamali. Sagot ng propesor. Sa totoo lang, pati ako ay nagulat. Pero hindi ito tsamba. Talagang score niya ito. Napatingin siya kay Andrew. Mr. Santiago, hindi mo lang kami sinurpresa. Kung hindi pinahiya mo kami dahil ilusgahan ka namin. Pinanood ng buong klase si Andrew. Nakayuko lang. Kinakalikot ang ballpen at halatang nahihiya. Hindi siya nagmayabang. Kinabukasan, may ilang mga estudyante na namimili sa Divisoria. Nakakita sila ng isang pamilyar na muka. Si Andrew, pawisan, nangingitim ang braso at nagbubuhat ng mabibigat na sako. Natigil sila. Teka, si Andrew ba yan? Anong ginagawa niya dito? Lumapit sila kay Andrew. At maya-may si Elira ay nagtanong. Andrew? Tanong ni Elira. Nagulat ang binata. Hi. Doon nila nakita ang ina niyang may saklay. May iniindang sakit. At ang daming kahirapang pilit na itinatago. Ganito araw-araw ang ginagawa mo, Andrew? Tanong ni Jackson. Gulat na gulat pero mahina ang boses. Oo, sagot naman ni Andrew. Para makapasok ako, para magkaroon ako ng pambaon, at para matulungan ko si nanay. Nang sa gayon ay makapagtapos ako ng pag-aaral ko at hindi na kami maghirap pa. Hindi nakasagot ang mga kaklase niya. Halos maiyak si Mira. OMG, mali pala kami nang iniisip sa'yo. At noon, tuluyan nang nagbago ang tingin nila kay Andrew. Hindi siya tamad, hindi siya walang pakialam, at hindi siya pasaway. Isa siyang mandirigma. Mandirigmang lumalaban ng tahimik at gumagawa ng patas. Pagbalik nila sa campus, iba na ang tingin ng lahat kay Andrew. Sa corridor pa lang, huminto si Jackson sa harap niya. Pare sorry ah. Mahina niyang sabi. Sorry sa lahat ng pang-iinsulto ko sa'yo. Tumango si Andrew. Walang problema doon, Jackson. Okay lang yun. Saka hindi mo naman kasi alam. Lumapit din si Mira. Sorry, Andrew. Naging judgmental kami. Sana mapatawad mo kami. Ngumiti si Andrew. Wala yun, Mira. Naiintindihan ko naman kayo. Wala kayong kasalanan. Lumapit si Professor Vergara at tumapik sa balikat niya. Ipinagmamalaki kita, iho. Hindi ko alam ang pinagdaraanan mo. Pero salamat sa pagpapatunay nito, ha. Napakagaling mo. Hinahangaan kita. Sa unang pagkakataon, hindi siya tinawanan ng klase. Bagkus pinalakpakan pa siya. Humanga ang lahat sa kanyang galing. Humanga ang lahat sa kanyang sipag. At nare-respeto siya ngayon ng marami. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas siya sa ibang tao. Hindi pa rin siya palasalita. Ngunit hindi na rin siya nag-iisa. At higit sa lahat, unti-unti siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Una si Elira. At dumami ng dumami. Isang hapon, sabay silang naglalakad pa uwi. Alam mo, sabi ni Elira, napakatapang mo at napakagaling mo. Hindi ko alam kung paano mong nagagawa ang lahat ng yan. Ngumiti si Andrew. Hindi naman ako magaling. Kailangan ko lang talagang magtiis. Tama ka pero hindi lahat kayang tiisin ng ganyang hirap. Proud ako sa'yo. Pag uwi niya, niyakap niya ang ina. Nay, high score po ako. Napayak si Aling Teresa. Anak, pinaghirapan mo yan. Kaya deserve mo ang lahat ng yan, anak. At doon niya naisip, lahat ng pagod, puyat, sakit, at lahat ng pang-insulto at pangutya ay hindi pala masasayang.
Ang sakripisyo ay may sariling paraan ng pagsigaw ng tagumpay. Sa pagtatapos ng pag-aaral ni Andrew, pinarangalan siya bilang isa sa pinakamagaling na estudyante at most inspirational student sa buong universidad. Hindi niya ito hinangad, pero dumating ito dahil totoo ang kanyang pagsisikap. At mula noon, natuto ang buong klase na huwag basta-bastang manghusga at pasunawain ng tahimik na tao dahil sa likod ng katahimikan, maaaring may kwento ng pagkakaiba na hindi nila kayang isipin. Sa paglipas ng mga panahon, nakapagtrabaho si Andrew sa malaki at magandang kumpanya. Maayos ang kanyang sahod, higit pa sa kanyang inaasahan noon. Dahil sa kanyang maayos na buhay ngayon, naipagpatayo niya ang kanyang ina ng maayos na tindahan sa palengke para meron itong libangan. Bumili na rin siya ng malaki at maayos na bahay para sa kanila ng kanyang ina, upang sa gayon ay hindi na sila mangupahan pa. Kung noon ay palagi siyang inaasar dahil tulog siya ng tulog, ngayon ay napakarami na niyang kaibigan na humahanga sa kanya. Magkasintahan na rin sila ngayon ni Elira, na meron na ring maayos na trabaho tulad niya, at binabalak na rin nilang magpakasal sa susunod na taon. Sino nga bang mag-aakala na ang dating binatang tulog ng tulog sa klase ay siya pa pala ang mas mangunguna sa buong paaralan. Siya pa pala ang mas magtatagumpay sa buhay. Tahimik pero sigurado. Inapi noon pero ngayon umasenso. Kaya naman dapat hangaan hindi ang kanyang pagtulog sa klase, kung hindi ang kanyang determinasyon upang magpatuloy sa buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ang tao base sa nakikita ng ating mga mata. Bawat isa ay may laban na hindi mo alam. Ang tunay na sipag, kabutihan at tiyaga, kahit hindi pinapansin, ay magbubunga sa tamang panahon. Basta tayo ay magpatuloy lamang na lumaban ng patas sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.